Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. And ito na naman tayo. Sinalo na naman ni VP Sara ang kapalpakan ni BBM habang si BBM ay nag-i-enjoy sa Japan, pero ang ating mga OFW sa Israel at Iran ay humihingi ng tulong. Sumisigaw ng saklolo. At alam nyo ba kung ano ang sigaw ni BBM? Let them be. Sila ang may alam kung ano ang gagawin ng kanilang buhay. Hindi ako mag-ano ng evacuate, mandatory repatriation. Sila nang bahala kasi malalaki na sila. Mga ganun kabibig ba? Remember VP Sara, nagparating ng nagbigay ng statement si VP Sara hinggil sa mga OFW ngayon sa Israel at Iran na nagipit sila, na kung naipit sila habang naiipit sila sa Israel at Iran war. Sabi dito kabibig ba kay Bongbong Marcos, sabi nga, no, not yet. We generally leave it to each individual or each family to decide for themselves whether or not they feel safe or whether or not they would like to be evacuated. Grabe, no? Yun ang kabangag si BBM, pero si VP Sara nagsalita na. Sabi ni VP Sara, the Office of the Vice President is deeply concerned about the welfare of the Filipinos working and living in the Middle East as hostilities continue to escalate. As a nation, we should come together in prayer for the safety of our kababayan, even as we hope for the expeditious and peaceful end to the conflict. Sa ating mga kababayan sa Middle East, napakahalaga ng iyong handaan ngayon higit na kailanman. Umiwas sa fake news, disinformation at misinformation. Tiyaking nagmumula sa mapagkatiwalaang media group ng ang mga impormasyon hinggil sa mga kasalukuyang pangyayari. Pakinggan ang payo ng mga otoridad para sa maayos na evacuation at iba pang mga importanteng hakbang para sa iyong kaligtasan. Higit sa lahat, manatili tayong mahinahon at matatag. Dala-dala ang ating mga pananampalataya sa Diyos at pag-asa para sa kapayapaan. To all the governments involved in the conflict, we hope that you will always uphold the norms that safeguard humanity during these challenging times. Sama-sama nating pangalagaan ang buhay at kinabukasan ng bawat Pilipino. Si BBM, may statement na ba sa nangyari sa ating mga OFW doon sa Israel at Iran? Parang wala siyang pakialam eh. Hindi pa nga gusto nga magkaroon ng evacuation doon. Habang si BBM ay enjoy sa kanyang pagpunta sa Japan. Eto, kabibig ko. Ito ang ginawa ni BBM ngayon, nag-enjoy sa Japan. Oy. Hindi niya iniisip ang mga OFW na nangangailangan ng tulong niya. Ang iniisip ni BBM, kaya pa nila, oy, not yet. No need pa. Ito. No, not yet. We generally leave it to yan sa ano ha, Israel at Iran. BBM, tingnan niyo, ang OFW whether or not they feel safe or whether or not they would like to lang si BBM, oh. No, not yet. We generally leave it to each individual or each family to decide for themselves whether or not they feel safe or whether or not they would like to be evacuated. Grabe, parang na-shock ako sa ginawa ni BBM na walang pakialam sa nangyaring sa kaso ng Iran at Israel ngayon. Yung ibang bansa nga, forced evacuation na yung mga for example, sa China, yung mga Chinese, pinapauwi na. Sa Japan, pinapauwi na. Sa Korea, pinapauwi na. Pero Pilipinas, wala pa. Ganon si BBM. Ano bang rason niya? Ano kaya ang posibleng rason ni BBM kung bakit ganyan ang iniisip niya? Kasi kabibig, baka OFW kasi, knowing na ang OFW ay isa sa mga nagbibigay ng malaking contribution sa ekonomiya, mawawalan sila ng contribution. Ako, grabe naman, di ba? It's embarrassing. Basta daw may remittance, yun lang importante. Wag naman po,
Alam mo, nakakahiya naman, o iniisip nyo ang remittance sa mga OFW. Maawa naman po kayo sa aming mga OFW. Di ba? Ganun na ba kakitid ang utak ni BBM? Na dahil sa remittance, hindi niya pauwiin ang mga Pilipino? Wag po mga kabibig. Di ba? Grabe. Ako naman po ay, we're praying mga kabibig na sana maging okay ang ating mga OFW dyan sa, naiipit yan sa tawag dito. Buti pa yung mga government officials mga kabibig na naipit sa awayan Israel, nakauwi na-rescue na ng gobyerno. Pero yung mga OFW natin sumisigaw ng saklolo, na-rescue na ba? Buti pa. O ito kabibig, ito yung latest update ngayon. Galing ito kay Mr. Real Talker, ha? Na nanggigil si Mr. Real Talker, mas inuna pa itong mga government officials kumpara sa ating mga OFW ito. Nabalitaan nyo ba? Yung mga government officials or employees ata yun na naipit sa gera sa Israel. I think sa Israel yun. Grabe. No? Nirescue ng Philippine government. Grabing pag-aalaga. Sinundo pa sa airport sa NAIA, di ba? Ang sarap ng buhay. Kamusta naman po yung mga OFW natin doon sa Israel? Correct. Kanya-kanya lang muna. Diba? Yan yung problema eh. Kasi pag government officials or government employees, sila lang ang nakakakuha ng mga serbisyo. Alagang-alaga talaga sila. Kawawa nito ang mga kababayan nating OFW. Nasabi pa nga ng ating presidente, it's up to them. It's up to them. Grabe. If gusto nilang bumalik sa Pilipinas or hindi, di ba? Walang-wala sa panahon ni Tatay Digong. Malayong-malayo sa panahon ni Tatay Digong. Ngayon, ang mga alagang-alaga, yung mga officials, yung mga government employees, pero ang kawawa, ang mga Pilipino, ang mga OFW. Correct mga kabibig. So mga OFW, wag na lang, bahala na kayo dyan. Save yourself. Pero yung itong mga government officials na lamierda, daw di umano, nagbakasyon-bakasyon, na naipit sa gera, rescue agad ng gobyerno. Nako. Ay, nako mga kabibig. Parang nakakahinayang. Galit si BBM sa OFW kasi landslide doon ang PDP. Wag naman pong ganun. Wag po nating BBM magalit sa sa mga OFW. Kawawa talaga ang mga kababayan nating OFW. Bangag galaw-galaw na OFW muna saka na ang politika. Kawawa sila, naranasan ko noon na maggera sa Kuwait 1990. Ang hirap, samantalang assisted kami ng Philippine Embassy at padating sa Jordan ay may United Nations na tumutulong. Di ba ito pa? So sad talaga kami, Lord, kaming mga may malaking ambag sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Pero okay, pray to God na lang ang aming sandata. Tiisin na lang namin hanggang matapos ang mga administration ngayon. Not good leadership president in the Philippines. May karma darating din sa kanila. Ito mga komento ng ating mga netizen hinggil sa issue na mabuti pa yung mga government officials na naipit sa gera, ina-rescue agad. How about yung mga Filipino OFW natin? Matagal na nating alam na ang adming bangag ngayon walang malasakit sa mga OFWs. Oligarch kasi, from Lilibet Bendanilio. Sa panahon ngayon, kawawa talaga tayong mga Pilipinong walang handang tumulong sa atin. Para na tayong dinala sa kalagitnaan ng dagat, iniwan at walang gustong sumagip. Kawawa ang mga OFW natin, parang himala na lang na makapagligtas sa kanila sa kalagayan nila ngayon. Wala nang matakbuhan. Gumanti kasi sila sa mga OFW, mga walang utak na mga namumuno. So ito yung mga komento ng ating mga netizen hinggil sa issue ngayon na na-shock ang mga nakita natin na 21 government officials safely landed, stranded and arrived in the Philippines. At alam mo ba sino sumundo? Si Department of Foreign Affairs dito, si Remulla ang sumundo mga kabibig.
Buti pa naisip nila, no, ito ha, i-share natin ha, ang pagsundo ni Remulla. Mga government officials, sinundo ni Remulla. Ito kabibig. Well, may karapatan naman tayong mag-react din. Buti pa sila binigyan ng special treatment. Yung mga OFW yung sumisigaw na uuwi, parehang dinedman na ito. Hindi nakalagay stranded. Pero welcome home. Wow, welcome home. Saya-saya nila yung ating mga OFW. Saya nila. Pero sayang din na sana, no? Welcome home. So yun kabibig, ni-welcome ni John Vic Remulla yung mga government officials na stranded sa giyera. Diba? OMG, yung ordinaryong OFW iniwan. Ito pa, group effort. Kawawa mga OFW, iniwan doon. Walang nag-isip na kunin sila doon yung mga sumisigaw na mga OFW. So yun lang kabibig. Si Pangulong Bongbong Marcos nasa Japan. Yung ibang OFW naipit sa giyera ng Israel at Iran. Si Bibi Sara nagsalita na nagbigay ng kanyang statement hinggil dito na sana may gawin ang gobyerno natin mga kabibig. Ang tanong, kailan ba sila aaksyon sa mga hinihingi at sumisigaw na saklolo ng mga OFW natin na naipit sa Iran at sa awayang Iran at sa Israel? So yun lang kabibig, ang ating latest libag-libag for today. Parang sakit lang. Masakit lang isipin na merong ganitong style, parang hindi, ang tawag dito, parang sakit lang isipin na parang walang iniisip ang ating gobyerno ngayon. Maybe later on, meron silang gagawin para sa ating mga OFW, baka susunduin din nila. Kung kaya nilang mapauwi yung government officials na na-stranded doon, baka pwede rin mapauwi ng gobyernong ito yung mga OFW na gusto nang umuwi sa Pilipinas na naipit sa giyera ng Israel at Iran. So sana mga kabibig. So yun lang po muna mga kabibig ang ating latest libag-libag for today. We keep on praying na sana safe lang ating mga Filipino OFWs na naiipit ngayon sa giyera Iran and Israel. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.